Bismillah walhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah amma abadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah ay naririnig tayo sa ating audio, inshallah. Okay. At yung patungkol sa video na to ay mas pina-high-tech na. Ayan, meron tayo ditong upang tayo ay mapadali ang ating pag-aaral. Hindi lang dito sa online hanggang sa eskwelahan natin ng face-to-face. At magkakaroon tayo ng muraja. Okay? Magkakaroon tayo ng muraja. Muraja. Okay? O ang magkakaroon tayo ng balik-tanaw patungkol sa mga napag-aralan natin nung mga una. Okay? At ang napag-aralan natin ang ating tinatawag na al-madda. Al-madda ay ang nahu. Okay? Yan yung ating madda, nahu. Okay? Ang nahu. Okay? At ang ating al-mawdu' na tinatawag mawdu' na tinatawag ay ang al-kalam. Okay? Al-kalam, tsaka yung aksam niya. Wa aqsamuhu. Okay? Wa aqsamuhu. Al-kalamu wa aqsamuhu. Okay? Ngayon, ang sabi natin nung nakaraan, ang nahu ay tumutukoy lamang sa dulo. Doon lang tayo nakapokus. Yun yung pinaka-basic na meaning nung nahu ay etong nahu na to. Ang pinaka-basic na meaning niya ay yung pinakadulo ng kalima. Okay? Pag sinabi nating kalima, kunwari, kalima, itong al-muraja'a na to, isang kalima yan, isang word. Okay? Itong an-nahu na to, isang kalima yan. Itong al-madda na to, isang kalima. Okay? Ngayon, ang nahu, itong nahu, siya ay tumutukoy sa dulo nung salita. Kunwari, ito, wa aqsamuhu. Okay? Wa aqsamuhu. Ang dulo nito ay yung mim. At dulo din yung ito kasing ha ay tumutukol sa takdiru huwa. Okay? Huwa. Para dagdag kaalaman sa inyo yung takdiru huwa na siya na lalaki. Okay? Pero ang dulo talaga nitong aqsamuhu, itong mim. Pero yung pinaka-basic na dulo nung nahu, ito siya. Kunwari, Muhammadun. Okay, Muhammadun. Okay, etong Muhammadun na to, ayan. Muhammadun. Dito tayo po-focus. Dito sa dal na to na ang dulo niya ay damma. Okay, Muhammadun. Pwede kasi yung Muhammadun na yan maging Muhammadin. Yung Muhammadun na yan, pwede siyang maging Muhammadan. Ganyan. Pwede rin siyang maging Muhammadin.
Okay? Okay. Pwede siyang maging Muhammadin. So, ang nahu, nakapokus lang siya dito sa dulo niya. Yan. Etong dal. Doon lang nakapokus ang nahu. Kasi yung itong buong Muhammadan to, isang kalima siya, di ba? Ngayon, doon lang tayo sa dulo lang na to nakapokus. Etong dulo na to, nakapokus. Bakit siya naging fathatan? Okay? Bakit ito naging dammatan or damma? Ito fathatan, bakit siya na fathatan or fatha? Pinaka right words nun ay fatha. At itong Muhammadin, bakit siya naging kasra or kasratin? Pero pakatandaan natin na etong Muhammadun damma lang ito. Okay, itong Muhammadun damma lang siya, hindi siya dammatin. Yun yung doon tayo nakapokus sa damma niya. Ito naman ay itong Muhammadan, ang patha, doon tayo nakapokus doon sa patha niya, hindi siya fathatin. Okay? Ipapaliwanag ko kung bakit siya tinatawag na fathatin, na fatha lang dito, pero nakasulat ay fathatin. At bakit kasratin siya dito, pero ang Muhammadun na to, nakapokus tayo sa kasra niya. Okay? Ngayon, ang sample natin kanina, Muhammadun. Okay? Muhammadun. Ito, dalawang damma yan. Ito, dalawang damma siya na ganyan. Ngayon, yung isang damma dito, yung isang damma na yan, palatandaan siya na nun, na sukun, or tanwin. Yan yung alaman ng tanwin niya. Tapos yung isang damma, yun yung pinaka-alaman ng nahu or nung kalagayan nitong Muhammad. Okay? Yung ano bang tawag dito? Basta itong Muhammadun, nakapokus lang siya sa Danma. Kasi pagka in-straight mo yung Muhammadun, Muhammadun, magkakaroon siya dito ng nun na sukun. At itong dal na to, damma lang siya. So, ngayon, para mas madali siya, tinanggal yung itong nun na sukun na to. Tinanggal yan. Ginawa siyang ganito na lang. Nilagay na lang siya dito. Okay? Naging doble na yung damma niya. Okay? Pwede siyang isulat na ganyan. Pwede rin siya na ganyan. Okay? Pwede siya na ganyan. Mali. Okay? Basta dalawa siyang damma na ganyan. Okay? Or pwede siya na isulat na ganon. Ganito kasi ako napapadali. Pero parehas lang siya yung ganyan. Okay? Meron din yung isa na ganyan. Okay? Makikita nyo yun sa Quran. Ito, tsaka ito. Okay? Pero anyway, parehas lang yan doon. Mga damato na yan. Ngayon, nakapokus lang tayo dito sa isang na to. Nakapokus lang tayo dun sa isa niyang damma. Okay? Dito lang tayo nakapokus sa isang damma. Kaya itong Muhammadun, nasa kalagayan siya ng damma. Ngayon, pag naging Muhammadan, nakapokus lang tayo dito sa isa niyang fatha. Kaya itong Muhammadan dito, nasa kalagayan siya ng fatha. Pag naman naging Muhammadin, nakapokus naman tayo doon sa isa niyang kasra. Okay? At yung kalagayan ng Muhammad dito ay kasra siya. Okay? Dito lang tayo nakapokus doon sa isa. Okay? Yan yung kalagayan niya. Ngayon, balik tayo sa ating pag-aaral. No? Ulitin ko, ang nahu, nakapokus siya dun sa dulo nung salita. Dito lang siya sa dulo na yan. Etong dulo na to, nakapokus lang tayo dyan. Etong dulo na to, nakapokus lang siya dyan. Kunwari sa al-baytu. Al-baytu. Bahay. Al-baytu, di ba? Ngayon, nakapokus lang tayo dito sa ta na to.
Itong ta na to, dun lang tayo nakapokus at bakit siya Dhamma. Okay? Pag ginawa natin tong fatha, itong albaytu, sana ba? Pag ginawa natin to na fatha, merong rason. Bakit siya na fatha? Okay? At pag ginawa din natin siya na, ang tawag dito? Pag tinawag din siya na fatha, ganyan, or kasraten, bakit siya na kasraten? Bakit siya kasra? Okay? Bakit siya kasra? Ang hirap naman. Okay? Albayti. Okay, bakit siya kasra? Doon tayo nakapokus lang dito sa kasra. Okay? Itong kasra niya or dito sa ta. Okay? Bakit siya na kasra? Bakit siya na fatha? Bakit siya na dhamma? Pero kahit kailan, itong albaytu ay hindi siya magiging sukun. Okay? Basta malalaman natin yon, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, isisingit ko sa inyo mamaya. Basta ang pinakagusto kong iparating sa inyo, ang nahuna pinag-aaralan natin, nakapokus lang tayo doon sa dulo nung kalima. Ulitin ko. Muhammadun. Nakapokus lang tayo dito sa dulo niya. Okay? Bakit siya Dhamma? Kunwari albaytu. Bakit siya Dhamma? Okay? Yun, doon lang tayo nakapokus dito sa tana to, sa dulo niya. Okay? Okay, pwede na tayo mag-move on ha. Ngayon, ang tinatopic natin ay ang tinatawag na al-kalam. Kita ba? Okay, ang al-kalam, ito ay pagka sinabi mo kasi, pag nagsulat ka kasi na no smoking, no, matatawag siya na kalam. Okay? Pag naman may tinawag ka na halika dito, tapos bigla siyang lumapit, no, tinatawag na yun na kalam. Nagsenyal ka ng maupo, tapos bigla siyang naupo. So, matatawag yun ng kalam. Pero, ayon sa pinag-aaralan natin, ang al-muqaddimatul ajurrumiyah. Okay? Ajurrumiyah, al-muqaddimatul. Okay. Etong al-muqaddimatul ajrumiyah, ito ay kitab. Okay, kitab ni Ibnu Ajurrum. Okay, ang buo niyang pangalan ay Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawuda as-Sanhajiyu al-Ma'ruf bibni Ajurrum. Yun yung buo niyang pangalan. Ngayon, itong al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, ito isang libro na kanyang libro. Okay? At ayon dito sa al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, ang al-kalam na tinatawag, ang al-kalam na tinatawag ay ito ay isang salita na may apat na kondisyon. Okay? Unang kondisyon, kailangan al-lafdu. Okay? Al-lafdu. Ano ba yung al-lafdu? Para matawag siya na kalam. Okay? Yung kalam pala, ito yung isang salita. Okay? Hanggat maaari, ayoko sanang mag-Tagalog. Gusto ko sanang may na sa inyo kasi merong Arabic na hindi siya mai-translate sa Tagalog.
Ngayon, ang al-lafdu, ang al-kalam pala ay isang salita, no? Yun yung pinakamalapit na Tagalog na alam ko. Okay? Ang al-lafdu ito ay binibigkas ng dila. Binibigkas ng dila. Okay? Yan yung al-lafdu. Ngayon, yan yung unang kondisyon. Kailangan binibigkas siya ng dila at hindi sinusulat. Paki-take note na hindi sinusulat or binaba. Sinusulat. Okay? Hindi siya sinusulat. Okay? Nagbabago yung salita. Okay. Hindi siya sinusulat. Kasi pagka nakasulat siya, hindi siya matatawag na al-lafdu. Kailangan bigkasin siya nung dila. Okay? Yan yung unang kondisyon para matawag siya na kalam. Okay? Pangalawang kondisyon, pag may hindi kayo naintindihan, i-replay nyo na lang to ha. Pangalawang kondisyon, al-murak. Okay? Murakkabu. Okay? Al-murakkabu. Naintindihan ba? Al-murakkabu. Ang al-murakkabu, ito ay dalawang salita pataas. Dalawang salita o higit pa. Higit pa. Or dalawang kalima pataas o higit pa. Kumbaga, ang example niyan ay Ja'a Muhammadun. O, dalawang salita na yan. Ito ang unang salita at ito ang pangalawang salita. Okay, 1 at 2. Okay? Dalawang salita. So, ang tinutukoy ko, dalawang salita. Okay? Hindi siya pwedeng isang salita lang. Okay? Kailangan dalawa siya. Yan yung al-murakkab na sinasabi. Ngayon, yan yung pangalawang kondisyon. Ang unang kondisyon, kailangan al-lafdu, binibigkas ng dila. Pangalawang kondisyon, al-murakkabu, dalawang salita pataas. No, kailangan yung bigkasin ng dila mo or yung isalita mo ay dalawang salita pataas. Okay? Ang pangatlong kondisyon niya, al-mufid. Al-mufid. Okay? Okay. Parang paganda. Al-mufid. Al-mufidu. Okay. Ang al-mufid, kailangan naiintindihan. Siyempre, kailangan naiintindihan. Nakikita ba? Naiintindihan ng kausap. Okay. Okay, al-mufid. Kailangan naiintindihan ng kausap. Okay? So, tatlo na yung kondisyon para matawag siya na kalam. Para complete sentence, isang kumpletong salita, kailangan al-lafdu, binibigkas ng dila. Pangalawa, dalawang salita o higit pa. Okay? At pangatlo, naiintindihan nung nakikinig or nung kausap niya. Okay? At pang-apat na kondisyon para matawag siyang kalam ay bilwad'i. Okay? Kailangan ito ay Arabic. Okay? Bilwad'i. Kailangan Arabic na salita. Okay. Unang kondisyon, al-lafdu. Ibig sabihin, binibigkas ng dila. Pangalawang kondisyon, kailangan yung bibigkasin ng dila mo, dalawang salita, pataas. At pangatlong kondisyon, al-mufid. Kailangan naiintindihan nung kausap mo
or yung nakikinig, naiintindihan nung nakikinig. At pang-apat, ito na bilwad'i, na ang ibig sabihin ay Arabic. At hindi siya Arabic batha. Okay? Kailangan Arabic na fusha. Fusha. Or ito yung Arabic niya. Okay? Al-Fushal Arabiya. Arabi. Okay? Al-Fushal Arabi. Or Arabiya. Mali. Okay? Kailangan Arabic. Yung fusha yung gagamitin natin na salita. Hindi siya pwedeng ibang salita. Yung nakasulat sa Quran, fusha yun. Ganun dapat yung ating gagamitin para maging kompletong kalam siya. Kompletong salita. Okay? Unang-una, al-lafdu. Pangalawa, al-murakkabu. Pangatlo, al-mufidu. At pang-apat, bilwad'i or yung Arabic na fusha, fushal Arabiya. Okay? Yan yung apat na kondisyon para matawag siya ng kalam. Ngayon, nagsalita ka ngayon ng Ilonggo. Okay? Pero, naiintindihan nung kausap mo. Yung kausap mo, naiintindihan niya yung Ilonggo. Tapos dalawang salita pataas yung ginamit mo. Nakuha mo rin yan. At binibigkas nung dila. Okay? Binibigkas nung dila. Tapos naiintindihan nung kausap. Dalawang salita pataas. Naiintindihan nung kausap mo. At salitang Ilonggo yung gamit. No? Matatawag ba siya na al-kalam? No? Di ba? Hindi siya matatawag na al-kalam. Kasi nga, Ilonggo yung gamit mo. Okay? Hindi siya pwede na Ilonggo or ibang salita. Kunwari, Tagalog, hindi rin siya pwedeng Tagalog. Okay? At hindi rin siya pwedeng English. Hindi rin siya pwedeng Japanese. Okay? Hindi rin siya pwedeng Korean. Hindi rin siya pwedeng Bisaya or Ilocano, no? Kailangan ito siya Fushal Arabiya. Okay? Arabic Fusha or Arabic yung gagamitin mo. Okay? Ngayon, Arabic nga yung sinasabi mo. Ay Arabic nga yung gamit mo. Naiintindihan nung kausap mo, al-mufid. Dalawang salita pataas, al-murakkab. Pero hindi siya binibigkas ng dila kundi nakasulat. Matatawag ba siyang kalam? Okay? Ulitin ko. Nakasulat siya pero al-murakkab, dalawang salita pataas. Al-mufid, naiintindihan. Tapos Arabic ang nakasulat. Ngayon, matatawag ba siyang kalam? Okay? Hindi pa rin siya matatawag na kalam kasi hindi niya na-meet yung apat na kondisyon. Okay? Hindi niya nakuha yung apat na kondisyon na iyan. Okay? Yan yung natalakay natin noon. Okay? Patungkol sa al-kalam. Ngayon, dadako naman tayo sa pag hindi nyo naiintindihan, i-review nyo na lang yung video, ha? Al-kalam. Tapos, pwede nyo i-pause, ganun. Okay. Ang al-kalam, nahati naman siya sa apat na kondisyon. Okay?
Sabi ko, apat na kondisyon. Nahati siya sa apat ang al-kalam or isang complete sentence. Okay? Yun yung English niya yata, hindi ko sure. Yung kaninang tinalakay natin na apat, ay yun yung kondisyon para masabi mo na ito ay kalam. Okay, yun yung kondisyon para masabi na yun ay kalam. Ngayon, kunwari nakagawa ka na ng kalam, nahati siya sa tatlong sangay. Okay? Yung complete sentence or yung kompletong salita nahati sa tatlo. Unang-una ay ismun. At pangalawa, fe'lun. At pangatlo ay harfon. Okay? Ngayon, dadako tayo dito sa ismun. Diyan lang tayo magpo-focus sa ismun muna. Lagyan natin ang guhit niyan. Okay. Diyan tayo magpo-focus. Pero gusto ko munang baybayin natin itong kalam na to, al-kalam. Okay? Bago natin puntahan yung ismun para mas mapabilis natin yung kaalaman. Okay? Ngayon, etong tatlo na to, ismun, fe'lun, tsaka harfon, pag pinagsama-sama mo yan, makakabuo tayo ng jumla. Okay? Jumla or isang sentence. Sentence, sabihin mo. Okay? Or isang pangungusap. Okay? Yung jumla. Ngayon yung jumla na yan, nahati yan sa dalawa. Okay? Ang jumla, merong jumla okay? May jumla ismiya. At meron din jumla fi'liya. Okay? Dalawang uri ng jumla. Etong jumla ismiya at jumla fi'liya. Lagi natin tandaan, paulit-ulit kong sinasabi, paano natin malalaman na jumla ismiya siya? Lagi ang jumla ismiya nagsisimula sa isim. At jumla fi'liya, nagsisimula yan lagi sa fi'l. Fi'lun. Okay. Ustad, paano namin malalaman kung isim yung simula niya? At paano din namin malalaman kung fi'l yung simula niya? So, ang sagot doon, siyempre kailangan natin na mag-aral. Okay? Anyway, yung ismon na to, tatalakayin ko mamaya kung ano. Meron siya kasing palatandaan para malaman, uy, isim itong na to ha. Itong kalima na to, kunwari yung Muhammadun. Muhammadun na yan, isim yan kasi meron dito nakalagay na palatandaan. Kaya bakit siya natawag na isim? Okay? Yun yung tatalakay natin mamaya. Pero anyway, ang tinatalakay natin dito ay ang jumla ismiya. Okay. Ang jumla ismiya, nabubuo naman siya sa dalawa din. Tinatawag siya na mubtada at khabar. Okay? Mubtada, tsaka khabarun. Okay? Yan yung, kasi pag nalaman mo, uy, jumla ismiya to ibig sabihin, makikita mo dun yung itong mubtada at itong khabar. Okay? Nakapaloob dun sa sentence na yon na ismiya, itong mubtada tsaka khabar. Saka nyo na alamin yan pagka medyo mataas ng kaalaman yan. Basta ang jumla ismiya, nabubuo sa dalawa.
mubtada at khabar. Ngayon, dadako naman tayo sa jumla fi'liya. Ang jumla fi'liya naman, nabubuo naman siya sa dalawa din. Okay? May fi'il, syempre, fi'lun, tsaka fa'il. Fa'ilun. Okay? Yan yung, pag nalaman ko na rin natin ang jumla fi'liya. Uy, ito, ano to, jumla fi'liya to kasi nagsisimula siya sa fi'il. Okay? At ngayon, nabubuo naman, nahati naman siya sa dalawa. Meron siyang fi'il at meron siyang fa'il. Okay? Ang jumla fi'liya, meron siyang fi'il at meron siyang fa'il. Yung fi'il, ito yung doer, ito yung action na ginawa nung fa'il or yung doer. Ito yung doer. At ito yung action na ginawa nung doer. Okay? Kunwari, Ja'a Muhammadun. So, ang Ja'a Muhammadun, kunwari, Ja'a Muhammadun. Okay? Ang fi'il dito, kunwari, ito ang fi'il. Okay? Ito ang fi'il, Ja'a. At itong Muhammadan, ito yung fa'il. Okay? Kailangan makukuha mo ito, 'di ba? Ang dalawang sangay nung jumla fi'liya ay dalawa, fi'il tsaka fa'il. Kailangan nandun yung fi'il tsaka fa'il. So nasabi natin na ito ay jumla fi'liya. Ito yung fa'il, yung ja'a na yan, yung fa'il at yung fi'il, at ito yung Muhammadun, ito yung fa'il. Okay? Yan yung jumla fi'liya. Okay. Dadako na tayo ngayon sa, 'di ba, ang sinabi natin, ang al-kalam, babalik na naman. Ang al-kalam ay nabubuo sa tatlo. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Nabubuo ulit siya sa tatlo. Kaya maganda rin yung kabisado natin yung muton kasi makakatulong sa atin yung muton ng Al-Muqaddimatul Ajurrumiyya. Makakatulong sa atin yon para dito sa pag-aaral natin kasi magagamit mo yon bilang dalil. Okay? Ano ba ang, pag may nagtanong sa'yo, ano ba ang al-kalam? Al-kalamu huwa al-lafdu. Ito na siya. Dito na siya. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung jaa lima'nan. Okay, falis mo yung rafo. Okay, ang may apat na kondisyon ang ismon. Dito na tayo magpo-focus sa ismon, ha. Diyan na tayo magpo-focus. May apat na kondisyon ng ismon. Tatlong ang kondisyon ng ismon. Bil khafdi. Okay. Bilkafdi. Okay. Itong bilkafdi, ang unang kondisyon para yung alama niya, or ano ba yung alama sa Tagalog ulit? Yung alama or yung palatandaan. Okay. Palatandaan na isim siya. Ito na. Paano natin malalaman yung isim, di ba? Ito na yung unang palatandaan, bilkafdi. Okay? Yung meron siyang al-khafad or yung bil-khafdi, kunwari fi. Ito siya. Okay? Yung nari yung an. Okay. Yung ila. Yung ala. Okay? Yan yung mga sample nung bilkafdi. Ngayon, pag pumasok yan sa albaitu,
Nakikita ba? Pag pumasok yan sa albay 2, ang mangyayari niyan, ganito na mangyayari. Kunwari, itong phi na to, ay ilagay mo dito. Hindi na siya fill by 2. Kundi, mawawala na tong damma na to, magiging kasra na siya. Okay, fill by t na siya. Ito ngayon yung trabaho nitong phi, gagawin niyang kasra yung itong sumunod sa kanya. At ngayon, etong phi na to, pag makita mo yung phi, pwede mong palitan yan. Kunwari, ito, an. Or, yung ala. Pwede mo rin palitan ito ng ala. Pwede ring ila ang ipalit mo. Ilal by t. Okay? Ilal by t. Pag makikita mo itong mga ito, yung mga yan, na nandyan sa unahon ng kalima na to, ibig sabihin, itong albay 2 na to, ito ay isim. Ito yung palatandaan. Pag pumasok ito dito sa albay 2, ibig sabihin isim siya. Itong albay 2 na to, albay t na to, ito ay isim. Kasi nga, pwedeng pumasok itong ila, pwedeng pumasok yung phi, pwedeng pumasok yung an. Okay? Ganun yung mangyayari. Kunwari, nabanggit din doon yung alamu. Okay? Alamu. Kafo. Albao. Okay? Yung alamu na to, eto siya. Lam lang siya. Lam. Okay? Pag dumugtong siya dito sa albayti, magiging ganyan na siya. Ito, dudugtong siyang ganyan eh. Lil bayti. Magiging lil bayti na siya. Yung lam na to, eto siya. Alamu. Okay? Ngayon, etong ba, ano ba yung ba? Ganun din. Bil bayti. Okay. Bil bayti. Pwede rin pag yung kaf naman, kalbayti. Okay? Yan yung kaf na tinutukoy. Ito yun yung kaf. Okay? Kasi yun yung mga huruf. Tawag naman doon, mga huruful kafdi. Di ba? Bil kafdi yan. Bil kafdi. Mga huruful kafdi siya. Yun yung unang kondisyon. Kuha na natin. Kailangan ang unang kondisyon para malaman natin na isim yung isang kalima. Kailangan pumasok itong phi. Pwedeng pumasok itong an. Pwedeng pumasok yung ila. Pwedeng pumasok yung ila. Okay? Pwedeng pumasok yung ila. Pwedeng pumasok yung ala. Pwedeng pumasok yung lam, bao, al-kafu, rubba, hatta. Yun yung mga pwedeng pumasok dun sa isim. Pwede siyang dumugtong. So, pag nakita natin, ulitin ko ha. Kunwari, ayan. Alal bayti. Okay? Pag itong ala na to, pwede siyang pumasok dito sa bayti, no? By 2, ibig sabihin, itong al by 2, ito ay isim. Kasi pwede siyang pumasok eh. 'Di ba? Pwede siyang idugtong, no? Ang ibig ko sabihin. Okay? Pag nasa unahan niya ang ala, ibig sabihin yung susunod na kalima, ito ay isim. At itong ala, ito ay harful kapdi. Okay? Kasama siya sa huruful
kafdi. Okay? Etong ala na to, kasama yan sa huruful kafdi. Katulad yan, sinabi ko sa inyo, dapat kabisado nyo yung muton. Al-huruful kafdi, wahiya. Ito na yung mga huruful kafdi. Wahiya. Min. Huruful kafdi, wahiya. Min, wa ila, wa an. Hindi. Tapos itong an, wa ala, wa fi, kasya pa, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Okay? Okay, wahiya. وحروف الكفد وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والقاف واللام. Okay, yan yung mga huruful kafdi. Meron din ang hatta. Pero hindi sinama ni Ibn Ajurrum yung hatta na nakabilang siya sa huruful kafdi. Marami yung uri, pero ito muna yung pinakasikat. Min, ila, wa'an, wa'ala, wafi, warubba, walba'u, walkapu, wallamu. Lahat ng iyan ay huruful kafdi. Lahat ng yan ay huruful kafdi. Okay. So, yun yung unang kondisyon. Ang unang kondisyon ulit ay bil kafdi. Okay? Para matawag siya, para malaman natin na siya ay isim. Pangalawang kondisyon, na para matawag siya ng isim. Mali. At tanwin. Okay, huruful kafdi wahiya falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alif bil. Okay, itong tanwini naman. Ito yung mga tanwin. Kunwari, Muhammadan ulit yung sample natin, 'di ba? Ay, subhanallah. Mali. Okay. Muhammad ulit yung sample natin. Okay. Muhammadun. Muhammadan. At Muhammadin. Okay. Tingnan nyo. Ito yung tanwin na sinasabi. Itong dammatin na yan, fathatin na yan, at itong kasratin. Yan yung mga dammatin, tanwin na sinasabi. Okay? Yan yung mga tanwin na sinasabi. Muhammadun, Muhammadan, at Muhammadin. Okay? Dalawang damma, dalawang fatha, at dalawang kasra. Yan yung tanwin na sinasabi. Ngayon, pag nakita natin sa isang kalima ang tanwin, kunwari, mga tanwin, yun ay isim. Okay? Yun ay palatandaan din ng isim. Yung dammatun, fathatun, at kasratun. Okay? Pag meron siya neto, ibig sabihin, uy, isim yan kasi meron siyang kasratin, meron siyang fathatin, meron siyang dammatin. Okay? Kunwari, yung bait. Baitin. Uy, baitin yun na. Ibig sabihin, isim yan. Ibig sabihin, isim to kasi pinasukan siya nung tanwin or nung kasratin. Diba? Or kasratan. Pinasukan siya. Ganon din yung Zaidun. Kunwari yung Zaidun na pangalan ng lalaki. Zaidun. Pinasukan siya ng fatatin. Ibig sabihin, ito ay tanwin.
Meron din yung ay isim. Ibig sabihin isim din siya. Kunwari naman ay meron din yung amron. Amron. O may petah din na naman siya. Ibig sabihin itong amron ay siya ay isim. Okay? Yan yung palatandaan. Tanwin. Pangalawang palatandaan na siya ay ismun. Para makilala natin na isim yung isang kalima ay kailangan makita natin yung tanwin. Pag nakakita tayo kunwari sa Quran ng tanwin, makita natin, uy, dammatun to, ibig sabihin isim yung kalima na yan. Uy, fathatun to ah, fathatun to ah. Ito, fathatun. Ibig sabihin, isim yung Muhammadan na yan. Tapos ito, uy, kasratin to ah. Ibig sabihin, itong Muhammadin, ito ay isim. Okay? Ganon din yung baitin. Pwede ito maging baitun. Pwedeng maging baitan. Ibig sabihin, siya ay isim. Okay? Yun yung pangalawang palatandaan. Una, palatandaan ay al-kafdu. Okay? Al-kafdu. Bil kafdi. Ayan yung unang palatandaan, bil kafdi. Pangalawang palatandaan, ito ay at-tanwin. Okay, kailangan tanwin siya. Okay? Kailangan, pag makita natin yung tanwin, automatic yun ay tinatawag na isim. Okay? Pangatlong palatandaan. Ang pangatlong palatandaan na siya ay matatawag na isim ay dukhul. Ba tayo? Dukhul, alif, tsaka lam. Dukhul o alifwi walami. Itong alif tsaka lam. Okay. Lahat. Tandaan natin ha. Lahat na makikita natin na may alif lam sa una. Kunwari, al-baiti. Or al-baitu. Ayan yung alif lam mo na tinutukoy. Ito siya. Ibig sabihin na naman, isim talaga to. Kasi meron siyang alif tsaka lam. Ito siya. Alif tsaka lam. Okay? Pag nakita natin yung alif tsaka yung itong lam, isim siya. Okay? Nasa unahan lagi nakasulat. Next example, al-masjid. Al-masjidu. Al-muslim. Al-muslimu. Okay? Ayan, nakita nyo. Meron siyang alif lam dito. Ibig sabihin tong al-muslim ay isim siya. Meron na namang alif lam dito. Itong al-masjid, ibig sabihin isim siya. Okay? Ano pa? Ang sample? Gusto nyo pa? Al-masjidu, al-baitu. Basta lahat ng may al. Ganon. Lahat ng may al, makita nyo sa Quran, maghanap kayo dun sa Quran, napakaraming yung may al. Lahat ng may al dun, isim yun. Lahat ng may al ay isim or ismun. Okay? Lahat ng may al. Yun yung palatandaan nung isim. Tatlo lang. Okay? Tatlo yung palatandaan. Ulitin natin. Bil khafdi. Bil khafdi. Kailangan papasok yung fi. Sa kanila, yung ila, yung ala, yung an, yung mga ito, okay? Yung min, pagpapasok sa kanila yan. Pag pumasok sa kanila, yung susunod sa kanila na kalima o susunod na words, ibig sabihin yun yung isim. Bil kafdi. Pangalawang palatandaan, at tanwin. Okay? Lahat na makikita natin ng tanwin, yun ay isim. So, isa yan yung palatandaan ng tanwin, tulad ng Muhammadun.
Meron siyang tanwin, di ba? Ibig sabihin, isim yung Muhammadun. Okay, baitin. Pwede rin naman siya maging baitun, no? Baitin. Okay? Pwede siyang baitun, pwede siyang baitan. So, makikita natin yung tanwin doon. Ibig sabihin, isim itong baitin na to. Okay? At pang-apat na kondisyon, papasok yung alif tsaka lam. Okay? Papasok ang alif, ang lam. Pag makita natin yung alif tsaka lam sa Quran, ibig sabihin, siya po ay isim. Okay? Tatlo lang yung binigay ni Ibnu Ajurrum na palatandaan ng isim, pero dagdag ka lam din. Lahat ng may taol marbuta or ganyan, yung tana ganyan, na may ganyan dalawang tuldok sa taas, yan ay taol marbuta. Okay? Ibig sabihin, palatandaan to siya na isim yung may ganito. Okay? Tapos yung ya, anida. Okay? Snado ilayhi. Yun yung mga palatandaan ng mga isim. Okay? At lahat ng may kasra. Okay? Al-baiti. May kasra siya, di ba? Ibig sabihin, pag nakakita ka ng may kasra na ganyan, palatandaan din yun siya ng isim. Kasi, ang lahat ng fi'il, hindi siya pwedeng papasukan nung kasra. Okay? Hindi siya pwedeng papasukan nung kasra, yung fi'il. Okay, depende na lang kung yung LTK o sakinin na tinatawag, pero sa advance na yun malalaman. Pero lahat na makikita nyo na may kasra sa Quran, yun yung basic knowledge muna. Okay, makikita nyo na kasra, ito ay isim. Okay, isim siya. Yun yung palatandaan siya na isim. Okay, unang palatandaan, bil khafdi, meron siyang ditong mga huruf na fi, ila, ala. Pag nasa unahan nila yon, ibig sabihin yung susunod na kalima or susunod na word ay yun yung mga isim. Okay? At itong Muhammadun, tanwin, meron siyang damatin, meron siyang kasratin, pwede rin siyang pathatin. At panghuli na palatandaan na isim ay meron siyang alif tsaka lam. Lahat ng may alif tsaka lam, ibig sabihin isim siya. Lahat din ng may taol marbuta, isim. Lahat ng may kasra, isim. At meron siya yung yaon nida. Okay? Pero ang tandaan nyo muna, itong bil khafdi. Yan yung tandaan nyo. Para matawag siya na isim. At tanwin, meron siyang tanwin. Yung fathatin, damatin, at meron siyang alif, lam. Yung tatlo lang na yon. Bil khafdi, watanwini, at dukul, alif, walami. Okay? Yan yung mga palatandaan ng isim. Ngayon, dadako na tayo. Diba sabi ko sa inyo kanina, ang al-kalam, nahahati siya sa tatlo, di ba? Dadako naman tayo ngayon. Dito ba? Yung una, ismun. Okay? At pangalawa, fe'lun. At pangatlo ay, saglit lang. At pangatlo ay harfun. Okay. Ang ismun, ulit matatandaan ng ismun para malaman siya anong alaman niya. Ang ismun, ito ay bil khafdi. At pangalawa, at tanwin. Okay? At pangatlo ay dukul, alif, tsaka lam. Okay? Yan yung tatlong palatandaan na matawag siya na ismun. Yan yung makikita nyo. Pagka meron siyang bil khafdi, yung meron siyang fi, ila, waan, ibig sabihin isim yun. Pag makita natin yung tanwin, ibig sabihin isim. At makita natin na may alif, lam, ibig sabihin isim. Ngayon, dadako na tayo sa fi'l. Sa fe'lun.
Okay? Sa susunod na video siguro yung fi'lun. Okay? Para hindi na masyadong mahaba yung ating video. Wahadallahu a'lam. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ant astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, bismillah walhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, nagkakaroon ulit tayo ng muraja'ah. Nasabi natin nung unang-una, magbabakrid lang tayo ha. Okay. Sige pa. Okay. Dito, ang almadda natin ay ang annahu. Sunod, ang mawdu' natin ay ang al-kalam wa aqsamuhu. Sample dito. Ayan. Muhammadun. Ngayon, nakapokus lang yung nahu dito sa dulo nung kalima. Yung dal na yan. Bakit siya dhamma, bakit siya kasra, bakit siya fatha. Okay? Yun yung nahu. Ngayon, sa al-kalam, ayon sa libro na Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah ni Ibn Ajurrum, matatawag na al-kalam, meron siyang kondisyon. Ito ang unang kondisyon, al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, at bil-wad'i. Okay? Yun yung mga kondisyon. Ulitin ko. May 4 na kondisyon para matawag siyang kalam. Al-lafdu or binibigkas siya ng dila. Hindi sinusulat or hindi nakasulat. Al-murakkabu, ibig sabihin 2 salita pataas. Al-mufidu, ibig sabihin naiintindihan nung nakikinig or nung kausap. Bil-wad'i, kailangan Arabic Fusha. Okay? Al-Fusha al-Arabiyah. Hindi siya pwedeng Tagalog, hindi siya pwedeng English, or kahit na anong salita. Ngayon, ang al-kalam, nabubuo siya sa 3. Isim, fi'il, tsaka harf. Ismun, fi'lun, tsaka harfun. Ngayon, pag pinagsama-sama itong 3 na to, makakabuo tayo ng jumla. Ito ang jumla ismiya at jumla fi'liya. Ang jumla ismiya ito ay nagsisimula lagi sa isim. Okay? Sa isim lagi yan nagsisimula. Okay? At ang jumla ismiya na yan, nabubuo siya sa 2. Mubtada, tsaka khabar. Okay? Itong khabar, tsaka mubtada. Okay? At ang jumla fi'liya naman, ito ay nagsisimula lagi sa fi'il. Okay? Yung sentence na jumla fi'liya, magsisimula lagi siya sa fi'il. At kasama doon, yung nahahati ang jumla fi'liya sa 2, ito may fi'il at may fa'il. Okay? Okay. Dadako ulit tayo sa al-kalam. Ang al-kalam pala, ito ay salita na may 4 na kondisyon. Al-lafdu, kailangan sinasabi ng dila, binibigkas. Al-murakkabu, 2 salita pataas. Al-mufidu, naiintindihan nung nakikinig or receiver or yung kausap mo. At pang-4, kailangan Arabic Fusha. Okay? At nahahati yung al-kalam na to sa 3. Okay? Merong ismun, fi'lun, tsaka harfun. Ngayon, ano ba ang palatandaan nung ismun, nung isim? Paano natin malalaman nagbukas tayo ng Quran? Pag nagbukas tayo ng Quran, paano natin malalaman kung isim, fi'il siya? Ismun siya, fi'lun siya, or harfun? Merong tinatawag na bil-khabdi. No? Itong bil-khabdi, ito siya yung fi, yung an, yung ala, yung ila, alam, tsaka yung kaf, at yung ba. Okay? Yan yung bil-khabdi. Yan yung unang palatandaan para malaman natin na isim. Okay? Pangalawa.
bil khafdi wa tanwin. Okay. Kailangan, pag nakita natin yung mga tanwin, yung dammatin, fathatin, yung kasratin na yan, malalaman natin na, ay, isim yan kasi meron siyang dammatin, kasratin, tsaka fathatin. Okay? Yun yung tanwin na tinatawag. At yung dukhul, alif, tsaka lam. Okay? Pag nakita natin yung alif, tsaka yung lam sa Quran, ibig sabihin, pag dumugtong ito dun sa isang kalima, ibig sabihin, isim siya. Okay? Kunwari itong al-masjidu. Ito, al-masjidu na to, meron siyang alif lam dito sa unahan niya. Ibig sabihin, isim siya. Itong al-baitu, meron siyang alif tsaka lam ulit dito. Ibig sabihin, isim siya. Itong al-masjidu, meron siyang alif tsaka lam. Ibig sabihin, isim siya. Okay? Ulitin natin. Kailangan bil kafdi para malaman natin na siya ay isim. Nakadugtong itong fi. Lahat ng sinundan nitong fi, sumunod sa kanyang kalima, ito ay isim. Okay? At tanwin, kailangan fathatin, dammatin, kasratin, ganon. At meron siyang alif lam. Lahat na makikita nyo na may alif lam, ito ay isim. Okay? Ngayon, eto siya, bil kafdi wa tanwini dukuli alifi wala. At dadako na tayo sa fi'il. Ano ba ang fi'il? Ang fi'lun, ito ay isang salita. Para bang ano siya? Ang tawag dito? Siya ay action words. Or yung basta action words. Ano bang ayun na, bismillah. Okay. Ay, bismillah. Ba't ayaw na? Yes, ba? Labas muna ako. Siya ay action words. Okay. Yun, alhamdulillah. Itong fi'lun, siya ay action words. Yan, action words. Or yung gawa, kunwari, uminom, umiinom, kunwari, iinom, uminom ka, yan yung fi'il. Okay? Meron yung naglakad, naglalakad, or yung, ano ba, verb sa English, or yung, ano ba yun sa Tagalog, nung verb. Basta yun yung mga, yun yung mga fi'il. Okay? Yung basta yung unari magsasalita, nagsasalita, or magsasalita pa lang, magsasalita bukas, or naglalakbay, naglakbay, maglalakbay bukas, or maglakbay ka, pautos. Yan lahat ay papasok dito sa fi'il. Ngayon, ang fi'il, ayon kay Ibn Ajurrum, katulad niyan, kailangan kabisado na naman natin dapat yung muton. Wa alamatul fi'il. Ano ba yung mga alaman ng fi'il? Biqad. Biqad. Wait. Huwag na natin lagay yung... Yeah. Ito yung mga alama ng fi'il. Meron siyang qad. Para hindi tayo malito. Qad. Meron siyang sini. Sin. Meron siyang saufa. Saupa. At meron siyang mali. Ta. Nakikita ba? Ta'u. Nakikita ba? Ta'ut. Ta. Nit. Asakina.
Okay. Ta'o ta'niti sakinati. Okay. Or ito yung ta na ganyan, na sukun. Sukun. Yan lang yung, ito yung ibig sabihin nitong ta'o ta'nit as-sakinati. Ta'o, ta siya na ganito, tapos may sukun siya. Yung saufa lang din siya. Itong sin, ito yung sin. Yan. Itong saufa, whole word siya na saufa. Saufa. At yung cod lang siya. Okay. Ulit. Pag nakita nyo itong cod, itong sin, itong saupa, at yung ta'o ta'nit na to, ibig sabihin na pumasok sila sa isang kalima o sa isang words. Ibig sabihin, siya ay fi'il. Okay, ulitin ko. Ito yung apat na palatandaan ng fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawpa wata'ut ta'niti sakinati. Okay? Pag nakita natin tong qad, yung qad na yan sa qad, kunwari, qad jalas. Qad jalasa. Okay. Qad jalasa. Ibig sabihin tong jalasa na to, ibig sabihin, ito ay fi'il. Kasi pumasok itong qad eh. Okay? Pag nakita natin yung sa Quran itong qad, ibig sabihin yung susunod na kalima sa kanya, itong susunod na word na ito ay fi'il. Pag nakita natin yung qad, ibig sabihin yung susunod sa kanya ay fi'il. Okay? Gandun yung sin, itong sin, yung saufa, at itong ta'o ta'nit. Ngayon, dadako tayo ngayon dito sa sin. Itong sin na to. Ano ba, Ustad, ano ba yung sin na yan? No, paano ba malalaman, paano makikita sa Quran yung sin na yan? Ayan. Yung sin na yan, ito siya. Example tayo sa Quran. Ano bang example sa Quran? Okay. Kalla. Malapit na tayo matapos kasi malapit na ang sala. Saya'lamun. Mali. Okay. Kalla saya'lamun. Okay. Ito yung sin dito. Okay. Nakuha? Etong sin na sinasabi dito or ito, ibig sabihin ito siya. Okay? Kalla saya'lamun. Ibig sabihin, itong ya'lamun na to, ito ay automatic yan na fi'il kasi pumasok yung sin. Okay? Pag pumasok yung sin at susunod sa kanya na kalima, yun yung fi'il. Yun yung palatandaan ng fi'il. Meron pa, yung saufa. Paano naman usad yung saufa? Ito yung saufa. Sana ba? Ito yung saufa. Paano usad pag pumasok itong saufa na to? Okay? Pag pumasok naman yung saupa, ganun din. Yung sulat natin. Meron din sinabi ng Allah sa Quran. Kalla saufa ta'la. Okay. Kalla sawfa ta'lamun. Ito na yung sawfa. Okay, ito yung sawfa. Pag pumasok yung sawfa, ibig sabihin itong ta'lamun na to, ito ay fi'il. Okay? Ganon. Yung pala tandaan niya ng itong sin tsaka yung sawfa. So nakuha natin yung qad, nakuha na din natin yung sin, nakuha na rin natin yung sawfa. Yung ta'o ta'nit sakin natin naman. Yung or yung ta na ganito, na sukun. Sukun siya dito. Okay? Lahat na makikita natin na ta'o ta'nit na sukun sa Quran, sa basic na knowledge, yun ay fi'il. Okay? Lahat ng kalima doon sa Quran sa basic knowledge na makikita natin
na may sukun yung ta o ta'nit na ganito, ibig sabihin siya ay fi'il. Ngayon, example. Ustad, ano bang example niya? Kunwari, ano ba example natin? Okay. Qad. Ayan. Qad. Qamatis. As-salah. Sino ba dito muaddin? Okay. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حيال الصلاة حيال الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Okay? Ito yung qamatis salah. Okay, qad qamatis salah. Ngayon, yung ustad, nasan yung ta dyan na sukun na sinasabi nyo ng ta o ta'nit as-sakina? Ito, ta o ta'nit as-sakina. Itong ta na to, tingnan nyo ha. Itong ta na to, ito yung spelling nung ta. Ta na ganyan. Okay? Yung ta na ganyan, ito yung spelling niya. Okay? Tao. Ta'nit as-sakina. Yung sakina na dito, kailangan sukun yung ta. Yun lang yun. Okay? Etong ta na to, kailangan sukun siya. Ustad, ito yung palatandaan na siya ay fi'il. Ustad, nasan yung ta na sukun dyan? Etong ta na to na isa ay kasra. Okay? Ang original talaga nitong ta na to ay sukun. Okay? Naging kasra lang siya dahil itong hamsa na to ay sukun din. Okay? Nagre-record pa. Ngayon, pag nagsalubong silang dalawa, hindi siya pwedeng sukun dito, sukun din dito. Ito sukun to, tapos sukun din dito. Hindi pwedeng ganun. Pag nagkasalubong sila, automatic magiging kasra dito. Okay? Pero ang original talaga niyan ay sukun. Okay? So, ito yung ta na sinasabi natin. Yung ta, palatandaan na ito ay fi'il. Okay? Fi'il to. Okay? Yan yung fi'il at siya ay fi'lul madi. Okay? Fi'lul madi yan kasi meron sa ta na sukun. Okay? Fi'lul madi. Basta yun yung tandaan muna. Fi'lul madi. Mamaya tatalakin natin yung fi'lul madi na yan. Okay? Etong kama na yan, yan yung original niya. Kama. Okay? Yan yung kama. O yan yung original. Pero since babae yung doer, lalagyan natin ng ta dito. Ta na sukun para malaman natin na babae siya. Okay? Qad qamatis. Etong sala kasi muannat kasi yan. Muannat yung sala. Naku, malulobatan tayo. Pabibilisin na lang natin. Okay? Doon yung malalaman siya na tao ta'nit. Okay? Hanggang dyan lang muna kasi malulobat na yung ating projector. Okay? Ganun lang. Yung unang palatandaan ay lahat na makikita natin na qad sa Quran. Lahat na makikita natin ng sin. Lahat na sa basic knowledge yung saufa. Okay? Tsaka yung tao, ta'nit, as-sakin. Okay? Pag nakita natin ito sa unahan, yung susunod sa kanyang kalima, ibig sabihin ay fi'il. Pag nakikita natin yung sin, ibig sabihin siya ay fi'il. Katulad nito. Ulitin ko ha. Ito yung sin dito. Kalla saya'lamun. Itong sa na to, ito yung sin. Palatandaan na itong ya'lamun na to ay fi'il. Okay? Tapos, yung saufa, ganun din. Pag makita na, itong complete words na yan, makita natin sa Quran, saufa, ibig sabihin, siya ay fi'il yung susunod sa kanya na kalima dito. Okay? Ganun din yung tao, ta'nit, as-sakina. Okay? Ibig sabihin, ito, pag makita natin yung ta na sukun na to, ibig sabihin yung dinugtungan niya ay fi'il.
Okay? At dugtong ko na rin muna. Yung FEL, nahahati din sa tatlo. Nakalimutan ko sabihin. Okay? Bago malobat yung ating projector. Meron siyang, pati yung aking iPad ay naglo-loading na. Okay. Fe'lul Madi. Fe'lul Madi. Okay. Meron din siyang Fe'lul Mudare. Mudare. At meron din siyang Fe'lul Amar. Okay? Okay. Itong Fe'lul Madi, ito yung past tense. Nakaraan. Past tense. Ito, pwede siyang present tense. Yung Fe'lul Mudare, pwedeng present tense. Present tense. Pwedeng future din to. Okay? Tsaka future. Future tense. Okay? Future tsaka present tense. Yun yung Fe'lul Madi. At itong Fe'lul Amar, command tense. Pautos. Command tense. Okay? Yun yung Fe'lul Amar. Okay? Ito yung Fe'lul Madi, tapos na. Nakaraan nang nangyari na. Okay, nangyari na, past tense. Yung Fe'lul Mudare, ito yung future or present tense. Pwede siya maging future or present tense. Katulad nung sin tsaka yung saufa. Etong sin tsaka saufa, papasok lang siya sa Fe'lul Mudare. Dito lang siya papasok sa Fe'lul Mudare. Pero, pag ginamit natin yung sin, ibig sabihin malapit nang mangyari. Pwedeng mangyari bukas, mamayang gabi, mamayang hapon. Pwedeng mangyari bukas, sa makalawang araw, sa susunod na linggo, malapit na siyang mangyari. Etong saupa, matagal pa siyang mangyari. Sa future nga stepbal. Saupa, kunwari, after next year, next year, after 10 years, ganon. Okay? Doon malalaman na future siya or present tense. Yun yung Fe'lul Mudare. Sa Fe'lul Amar naman, command tense. Ito yung pautos. Command. Kaya command pautos. Okay? Yan yung mga palatandaan ng Fe'lul. Yan yung mga ibig sabihin ng mga Fe'el na yan. Okay? Hanggang dito na lang muna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.